So bagong lahat, 3 weeks na lang NBA draft na at halos kasunod doon o kasabay ay trade at off-season para sa mga free agent talaga. Yung ibang teams pwede na kasi makipag-discuss ng contract sa mga player. Katulad na lang dito kay Bradley Beal na meron 2 taon pang natitira na $110 million mahigit na halos kasabay yun ng kay Devin Booker. In short, 2 taon pa mag-TTS itong si Devin Booker na kasama ito si Bradley Beal. Nabase naman sa mga report ngayon, ayaw na ng Suns management na bumalik si Bradley Beal next season. Last year pa nila gustong alasin kaso wala talaga silang magawa. Andyan pa si Kevin Durant na nasa trade rumors na at least makakabawi doon kahit papaano ang Suns. Iba pa rin ang impact ni Bradley Beal kapag natanggal yung kontrata nun. Naghahanap ang Suns ng isang trade para sa kanya kaso may desisyon pa rin si Beal kung tatanggapin niya or hindi. Base sa report, hindi niya papayagan na gamitin yung no trade clause kaya stuck pa rin sa kanya ang Suns. Another option, i-buyout si Beal at yung $110 million. Pwede kasing babaan ng Suns kapag binay-out itong si Bradley Beal at least $88 to $100 million. Nasa 20% ang pwedeng ibawas pero hindi papayag doon si Bradley Beal dahil may option siya. Sa report na yun, papayag lang si Beal na tanggalin ng kanyang no trade clause kung ang team na pupuntahan niya or makikipag-trade ang Suns ay Denver Nuggets, Los Angeles Lakers at Miami Heat. Kaya nalilimit ang option ng Suns. Malabo sa Nuggets dahil magbabawas sila ng kontrata. Ang pinakamadaling gawin, i-waive talaga ng Suns ang kontrata ni Bradley Beal. Halos lang din katulad yon ng buyout. Walang magagawa si Beal kapag winave siya ng Suns. Kaso nga lang, mahirap sa side ng Suns yun dahil babayaran nila yung buong kontrata ni Bradley Beal. Pwede nilang isang bagsakan yun at may isa pang option. Dahil base kay Bobby Marks, ang pwedeng gawin kasi ng Suns, mag-offer ng kontratang pwedeng i-buyout at ang gawin, hulugan or bayaran ng tingian yung kontrata ni Beal. Kumbaga hahatiin or gagawing hulugan yung natitirang kontrata ni Bradley Beal sa ilang taon. Parang kay Carmelo Anthony at kay Kevin Garnett. Yun nga lang, parang magiging isang retirement plan ni Beal yung Phoenix Suns. Makakaapekto pa rin yun sa salary cap at tax ng Phoenix Suns katulad na nangyari dati sa Lakers kay Luol Deng. Umabot yata ng 5 taon yun bago natapos. Yun ang pinaka-best option ng Phoenix Suns para pumayag lang si Bradley Beal. Kinuha nyo kasi. Si Jonathan Kuminga naman parang no choice kundi magstay sa Golden State. Base kasi sa mga report, willing siyang i-retain at paupuin ulit sa bench next season or sa mga susunod na taon. Bumagsak ang value ni Kuminga. Sa market kasi ngayon, nag-atrasan yung iba mga teams na interesado sa kanya dahil sa move na pwedeng gawin ni na KD at Giannis. Merong pang Towns at nasama si Zion. Bumagsak ang value ni Kuminga na instead na 4 years, magiging short term ang kontratang i-o-offer ng Golden State sa kanya at possible yun din ang sundan ng ibang mga teams. Walang pamimilian si Kuminga kundi tanggapin ang i-o-offer ng Golden State kung sakali. Imbes na $40 million mahigit na ito yung hinihingi niya na inoferan pa siya ng $30 million, nasa around $20 million ang value ni Kuminga sa open market ngayon. Ang best example kasi na pwedeng gawin ni Kuminga, sundan niya yung ginawa ni Jalen Green. Pumirma ng 3 taon na $105 million na kontrata, $33 to $36 million. Ang best example na pwedeng gawin ni Kuminga, sundan ang ginawa ni Jalen Green. Malaking kontrata pa rin naman kasi yun. Pumirma ng 3 taon, $105 million, $33 to $36 million by 2027. Ito kasi ang catch doon. Yung kontrata ni Green, 3 taon talaga yun. Pero ang catch talaga doon, win-win situation para sa kanya. May gusto kasi siyang patunayan dahil maikling kontrata lang ang nakuha niya. Mababypass ni Jalen Green ang contract rule at makakapirma agad siya ng $240 million by 2026 off-season. Technically, 1 taon lang ang iintay ni Green dahil nakapirma siya ng 2+1 contract, 2 guaranteed at 1 player option. Sa rule, kapag 1 taon na lang ang natitira sa kontrata at yung susunod player option, pwede nang pumirma ng another extension. Ibig sabihin, kapag maganda ang nilaro ni Jalen Green ngayong taon or next season at naging all-star pa siya, mauunahan niya si Alperen Sengun na makakuha ng max contract na at least $240 million. Yan kasi ang max contract last year. Hindi pa alam kung magkano for this year dahil nga hindi pa nilalabas yung panibagong salary cap. For next year, pwede pang umabot ng at least 280 ang pwedeng makuha ni Green.
Kapag kasi nakuha ni Green yung $240 million sa loob ng 5 taon, baka sabihin niya mananalo na sila sa playoffs. Binigyan din kasi niya ng flexibility ang Houston para sa salary cap at tax. Tradable din si Green, pero kahit saan siya pumunta, magiging eligible na siya sa at least $200 million sa loob ng 4 na taon. Dahil gustong gawin ni Kuminga makakuha siya ng malaking kontrata, ito yung pwede niyang sundan. 3 taon na naka-align kina Steph, Draymond at Butler. Saka siya magiging eligible na pumirma ng another supermax contract. Hindi na Derrick Rose rule, diretso na sa Kevin Durant rule dahil mababypass niya ang contract year or contract rule. Imbes na 30%, pwede siyang umabot ng 35%. At sa panahon na yon, retire na si Steph.